Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tulala at wala sa sarili si Debbie habang nakaupo siya sa isang bench sa mini forest ng kanilang university. Hindi na nga na-appreciate ni Lem ang effort niya na ginawa niya ito ng card. Walang pakundangan pa nito iyong itinapon. Ano ba talaga ang problema nito? Bakit parang ang laki ng galit nito sa kanya? Ano bang ginawa ko? Naiiyak na tiningnan niya ang nagbabalat na kamay dahil hindi minsang napaso siya ng glugan habang ginagawa niya ang card na basta na lamang nitong itinapon. Ang sama-sama niya. Kung hindi niya type ang color o hindi niya talaga ako type, sana man lang hindi niya tinapon. Mahinang pagkausap niya sa sarili. Pero ano pa nga ba ang magagawa niya? Hindi naman niya ito pwedeng utusan na i-rewind ang mga ginawa nito. Bumalik siya sa gymnasium. Pupudutin na lamang niya ang card at siya na mismo ang magsusunog niyon para makalimutan niya ang ginawang iyon ni Lem. Naglalakad na pabalik sa gymnasium si Debbie. Wala nang tao roon dahil nag-celebrate ng pagkamanalo ang buong team. Papasok na siya sa gymnasium nang may makita siyang bulto ng katawan na palapit sa basurahan. Hindi alam ni Debbie kung ano ang nagtulak sa kanya na magkubli sa isang sulok. Hindi niya makita ang mukha ng lalaki dahil nakatalikod ito sa kanya. Nakasuot din ito ng hooded jacket. Tinanggal nito ang takip ng basurahan, saka may pinulot na kung ano roon. Nang pumihit ito paharap sa kanya, ay nakilala niya ito. Her jaw dropped. It was Lem. Palingalinga pa ito sa paligid na tila natatakot na may makakita rito. Hawak-hawak nito sa isang kamay ang pink na card. Isiniksik nito iyon sa backpack nito. Maya-maya ay nakita niyang nakangiti ito habang palabas ng gymnasium. Binalikan nito ang ginawa niyang card para dito. Hindi lang yun. Parang ang saya pa nito na nakita pa nito ang card sa basurahan. Hindi man ito sabihin, alam niyang nagustuhan nito ang card na ibinigay niya. Nakaalis na si Lem ay nanatili pa rin nakatayo si Debbie sa pinagkukublihan niya. Hindi na niya alam kung gaano na siya katagal doon, pero hindi pa rin niya mapakalma ang mabilis na tibok ng puso niya. Pili lang ang mga araw na kinakausap ni Lem si Debbie. Kaya walang choice si Debbie kundi ang maghintay kung kailan maganda ang mood nito at kausapin siya. At mukhang mala siya sa araw na iyon dahil kanina pa nakastretch ang kamay niyang may hawak na iced tea pero hindi pa rin iyon kinukuha ni Lem. Katatapos lamang ng practice ng mga ito nang tumunog ang cellphone nito. Ma, I'm sorry. I can't meet you and May today. I'm so tired and I just want to go home. Hindi na ako makakadaan dyan. Pagkasabi niyon ay napangiwi ito. I know, Ma. I promise to attend this dinner. But please, bear with me. I don't even look presentable. Nakakunot ang noong ibinaba nito ang cellphone. Halata niyang binabaan ito ng telepono ng kausap nito. Iced tea? Alok niya rito. Tinanggap nito ang iced tea at agad na ininom iyon. Napalunok siya. Habang umiinom ito ay kitang-kita niya ang pagtaas-baba ng Adam's apple nito. Ano kaya ang pakiramdam na mahaplos niya ang Adam's apple nito? Kung magiging nobyo niya si Lem, hahayaan kaya siya nito na halikan niya ang parting iyon ng katawan nito? Magiging boyfriend ka dyan, hindi ka nga pinapansin. Sopla ng isang bahagi ng isip niya. Binalikan niya ang card na ginawa ko para sa kanya. Alam kong may ibig sabihin ang ginawa niyang yun. Kontra ng isang bahagi ng isip niya. Mama mo? Tanong niya pagkatapos nitong uminom. Ha? Mama mo ba yung tumawag? Pag-ulit niya. It's none of your business. Iyon lang
at tumayo na ito, saka naglakad palayo sa kanya. Napabuntong hininga na lamang siya. Inaalat ako sa kilig ngayong araw na to. You're crazy, dude. Napahinto si Lem sa paghuhugas ng kamay nang marinig niya ang sinabing iyon sa kanya ni Ray. Nasa washroom sila at kapag sila na lamang dalawa ay sakalang nito inilalabas ang tunay na ugali nito. Ray had a creepy vibe. Sometimes, he just seemed so frighteningly mad. Why? Tanong niya at ipinagpatuloy ang paghuhugas ng mga kamay. Tinatanggihan mo si Debbie. Halata namang patay na patay sa'yo. Shut up. Mariing sabi niya rito. What's wrong with you, man? Yung mga dating errand girl ng team, pinakitutunguhan mo ng maayos. Pero siya, tiningnan niya ito ng masama. Don't play games with me, asshole. That's impossible. Teammate mo ko. Ninisihan siya nito na nakakaloko. I kinda like Debbie. Don't mess with her. Mataas ang boses na banta niya rito. Tumawa lang si Ray. Why not? Gusto mo ba siya? No, of course not. Then let me have her. Maganda siya. Boba nga lang kaya madaling utuin. Nakangising sabi ni Ray. Naiinis na tiningnan niya ito. You're disgusting. Come on, dude. It's a basic fact. Yung mga babaeng tulad niya, ginawa lang for our entertainment. If you want her, then take her seriously. Aniya. Ray laughed. Bahagya pa siyang binatukan ito. Naikuyom niya ang mga kamay na nakatapat pa rin sa bukas na gripo. Sobra na ang pagtitimping ginagawa niya, wag lang niya itong masapak. Seriously? That dumb chick? Nah, I just want to have sex with her and then leave her crying. Nagtatagis ang mga bagang na hinarap niya ito. Nakalolo kung initian siya nito. I'm gonna have her, Lem. Tulad ng ginawa ko sa lahat ng babaeng nagpilit i-penetrate ang basketball team dahil sa'yo. Tumalim ang tingin nito sa kanya. Pagkatapos ay bumulong ito. I'm definitely gonna have her. Sabi nito saka lumabas ng washroom. Umaasa si Debbie na hindi siya susungitan ni Lem sa araw na iyon. Pero hindi yata posible yon. Tahimik siya habang nanonood ng practice ng mga ito. Matindi ang concentration ni Lem sa paglalaro. Kahit may mga babaeng tumatawag dito, ay hindi nito pinapansin at nagbibigay kasiyahan iyon sa kanya. Sa akin kasi itinakda kaya umuwi na lang kayo sa mga bahay ninyo. Narinig niya ang pagpito ni Coach Ali, tanda na tapos na ang practice. Dumampot agad si Debbie ng bimpo at sinalubong ang papalapit na si Lem. Excited na kasi siyang punasan ang pawis nito. Pero nang makalapit na siya rito ay tiningnan lang siya nito ng masama at inagaw sa kanya ang bimpo. I can manage, sabi nito. Pagkatapos ay iniwan na siya nito. Bumagsak ang mga balikat niya. Ilang sandali pa ay minabuti na lamang niyang lapitan ng ibang players at ang mga iyon ang inasikaso niya. Habang binibigyan niya ang mga iyon ng bottled water, ay nilapitan siya ni Ray. Matamis at tila nakauunawa ang ngiting iginawad nito sa kanya. Bakit kasi pinagtitiisan mo pa ang halimaw na yon? Ninitian niya ito, saka inabutan ng bottled water. Grabe ka, hindi halimaw si Lem. He only makes you feel bad. Walang lalaki dapat ang gumagawa nun sa babae. Bumuga siya ng hangin. Ganun lang kasi siguro siya, pero hindi ako susuko sa kanya. Tiningnan niya si Lem. Nakakunot ang noo nito habang nakatingin din sa kanya. Lagi ka na lang naiinis kapag nakikita mo ko. Ano bang problema mo sa akin? Tanong niya sa isip. Well, I admire your spirit. Bakit hindi natin i-celebrate yung lakas ng loob mo? Wika ni Ray. Celebrate? Nagtatakang napatingin siya kay Ray. Bakit natin kailangan mag-celebrate? Maikli lang ang buhay ng tao. Kaya come on, have fun with me. Wala ang parents ko ngayon. Solo natin ang bahay. There was something about Ray's invitation that scared her. Naalala niya si Prof. Romulo at
at ang inverted na mga ngipin nito. Kumabog ng malakas ang dibdib niya. Wala tayong gagawing masama, sabi pa ni Ray. Nahalata yata nito ang pag-aalinlangan niya. Kakain lang tayo. Maraming snacks doon na pwede nating kutkutin habang nanonood ng DVD. Pakiramdam ni Debbie ay tumigil sa pag-inog ang mundo niya nang maramdaman niya ang presensya ni Lem sa tabi niya. Ramdam niya ang init na nagmumula sa katawan nito and his familiar scent. A mix of faint cologne and sweat. Tiningnan nito ng masama si Ray. How many times do I have to tell you to back off? What are you saying? Bale walang tanong dito ni Ray. Stay away from her. Pagbabanta rito ni Lem. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo kapag hinawakan mo kahit dulo ng daliri niya. Napaatras si Ray. Siya lang ang ipinagtanggol mo sa akin ng ganyan. Tumawa ito ng pagak. Do you like that stupid girl? Napasinghap siya. Hindi niya inaasahan ang tanong na iyon ni Ray. Ang tinawag siya nitong stupid girl. Mabilis na bumangon ang galit niya para dito. Akmang bubulyawan na niya ito nang unahan siya ni Lem. Kapag ininsulto mo pa uli siya, ipatatanggal kita sa basketball team. Mariing sabi rito ni Lem. Namutla si Ray. Iyon lang siguro ang kailangang sabihin ni Lem para tuluyan na itong lumayo sa kanila. Hindi pa roon natatapos ang pagkabigla niya. Hinawakan ni Lem ang kamay niya at hinila siya palabas ng basketball court. Nagtatanong ang mga matang tiningnan niya ito pero hindi siya nito pinansin. At ang totoo, kahit saang lugar man siya nito hilahin ay maluwag sa loob na sasama siya rito. Sa mini forest ng university sila humantong ni Lem. Nasa lilim sila ng isang malaking punong mangga. Hapon na at sila na lamang ni Lem ang naroon. Nasisinaga ng liwanag ng papalubog na araw ang mukha ni Lem and it made him so damn handsome. Bakit mo ko hinila rito? Lakas loob na tanong niya rito. Para titigan ka, ayaw mo? Walang gatol na sabi nito sa kanya. Ha? Naguguluhang bulalas niya. Ayaw mo ba natitigan kita? Tanong nito. Anong klaseng espiritu ang sumapi sa iyo, Lem Villamor? There was a hint of a smile on his lips. I have to admit, I like looking at you. Kung ano mang espiritu yan, huwag na nating palabasin. Aniya sa isip. Iyong seryoso. Aniya. Gustuhin man niya ay hindi pa rin siya naniniwala sa sinabi nito. Siguro ay pinagagaan lang nito ang loob niya dahil sa sinabi sa kanya ni Ray kanina. Bumuntong hininga ito. Kakausapin kasi kita. Alam ko na naging masungit ako sa iyo mula nang maging errand girl ka ng varsity team at gusto kong malaman mo kung bakit ginagawa yun sa'yo. Diba sabi ko nga, huwag mo nang palabasin yung espiritu? Dismayadong sabi niya sa isip. Lahat ng babaeng pilit na pumasok sa basketball team dahil may hinahanga ang player ay ginagawa ng masama ni Ray at hindi ko alam kung bakit. He wanted to be the best. Gusto niya, nasa kanya ang lahat ng atensyon. Matamang nakinig siya sa sinasabi ni Lem tungkol kay Ray. Alam ko na pagtitripan ka lang niya at ayokong mabiktima ka rin niya. Sa pagkakataong iyon ay lumambot ang seryosong mukha ni Lem. Mababa ka sa mukha nito ang concern. Kaya kita laging sinusungitan because I wanted you to quit. I want you to stop serving our basketball team. We're men, Debbie. Gagawin namin ang lahat para maungusan namin ang isa't isa. Sigurado ako na may gagawing masama sa iyo si Ray. Kahit papalubog na ang araw, pakiramdam ni Debbie ay nagliliwanag ang paligid niya. Nag-aalala lang pala sa kanya si Lem kaya hindi maganda ang naging pakitungo nito sa kanya. And she found that sweet. Dumaan ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Pero tila hindi nila napapansin na ginagawa nila iyon. Parang wala nang ibang bagay sa paligid habang nakatitig ang isang tao sa taong mahal nito.
Maya-maya ay tumikhim siya. Gustuhin man niyang namnamin pa ang moment nilang iyon, may bumabagabag pa rin sa kanya. So, paano yan? Sinasabi mo ba sa akin na itigil ko na ang pagsisilbi sa basketball team? Siguradong malulungkot siya kung ititigil na niya ang pagsisilbi sa basketball team. Kung titigil na siya sa pagsisilbi kay Lem. Matamang nakatingin lang sa kanya si Lem na tila pinag-iisipan ang sinabi niya. Maya-maya lang ay kumislap ang mga mata nito at tumaas ang isang sulok ng mga labi nito. I have a better idea. Hinawakan uli nito ang kamay niya. Napapiksi siya. Gusto niya ang pakiramdam na hawak ni Lem ang kamay niya. Nakadama siya ng kalyo roon, ngunit mas ramdam niya ang init na nagmumula sa palad nito. Saan muli ako dadalhin? Tanong niya. Masyado itong mabilis maglakad at nahihirapan na siyang sumabay dito. Babalik tayo sa court. Simpleng sagot nito. Anong gagawin natin doon? You'll know soon enough. Stop asking questions. Masungit ka pa rin, pero hindi mo na ako madi-discourage ngayon. Pumasok uli sila sa gymnasium. Napatingin agad sa kanila ang mga teammate ni Lem, maging si Coach Ali. Napansin din niya na bumaba ang tingin ng mga ito sa magkahugpong pa rin nilang mga kamay ng binata. Bakit kayo bumalik? Tanong sa kanila ni Coach Ali. Simple lang ang dahilan. Ayoko sanang gawin to sa inyo pero wala na akong choice. Ray was so way out of line and I can't accept it. Sabi nito. Saka tiningnan ng masama si Ray. Hindi kumibo si Ray. Takot pa rin siguro ito na maipatanggal sa team. Mula bukas, hindi na pagsisilbihan ni Debbie ang buong team. Masyadong mahirap yun at hindi niya iyon kakayanin ng mag-isa. I seriously suggest na maghanap na kayo ng bagong errand girl. Humigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Because starting tomorrow, gusto ko na ako na lang ang aabutan niya ng bimpo, ako lang ang bibigyan niya ng juice, ako lang ang ipagtutupi niya ng bagong t-shirt, at ako lang ang aasikasuhin niya. Maliwanag ba yun sa inyong lahat? Diretsong pahayag ni Lem. Nagkatinginan ang teammates nito. Saka halos sabay-sabay na bumunghalit ng tawa. Napasimangot si Lem. I'm serious! Sigaw nito. Nanunuksong tiningnan ni Coach Ali si Lem. Parang possessive ka naman yata masyado. Halata ni Debbie na naaaliw si Coach Ali sa ikinikilos ni Lem. Lihim din siyang kinikilig sa inaasal na iyon ng binata. Oo nga pare, pagsang-ayon ng isang teammate nito. Astang boyfriend ka ah. Pakialam ninyo. Angil ni Lem dito na tila napahiya. Basta, iyon ang gusto ko. Kapag may isang kumontra, aalis ako sa team. Ah, grabe. Ganoon ba nito kagusto na protektahan siya kay Ray? Halos mahimatay na siya sa sobrang kilig na nararamdaman. Tumaas din ng ilang puntos ang pogi points nito sa kanya. Mahigpit pa rin ang pagkakahawak nito sa kamay niya na tila may aagaw sa kanya kung niluwagan nito iyon. Mukhang wala na kaming choice eh. Sayang, masarap pa naman ang cookies ni Debbie, sabi ng isa. Yun pa, sa akin lang ang lahat ng gagawin niyang cookies. Mariing sabi uli ni Lem. Eh di ba pare, hindi mo gusto ang matatamis? Tanong dito ng isang teammate nito. Nagsalubong ang mga kilay ni Lem. Anong alam ninyo sa mga bagay na gusto ko at hindi ko gusto? Huwag niyo nga akong pangunahan. Malakas na tumawa ang mga kasamahan nito. Saka nagkibit balikat. Pumapayag na kami. Marami pa sigurong pwedeng magsilbi sa team. Sabi ng isa. Saka nananakot ka eh. Ayaw naming mawala ang MVP namin. Ang cute-cute mong maging possessive pare, nakaka-inlove ka. Bahagyang namula si Lem sa sinabing iyon ng isang kasamahan nito. I'm not being possessive. Hindi raw. Pambubus ka pa ng isa. Ako lang ang aasikasuhin niya. Ako lang ang aalagaan niya. Ako lang.
Nagtawanan ang buong team maliban kay Ray. Well, wala na siyang pakialam dito. Hindi na lang niya ito papansinin dahil tinawag siya nitong stupid kanina. Quits na sila dahil natulungan naman siya nito para malaman niya kung ano talaga ang pagtingin sa kanya ni Lem. Excited na rin siya na ibigay kay Lem ang 100% na pag-aalaga niya mula bukas. Kotang-kota siya sa kilig ng araw na iyon. Mukhang bumawi naman si Lem sa ginawa niyang pagpapasakit ng puso ni Debbie nang itapon niya ang card nito. Magtuloy-tuloy na kaya ang magandang samahan ni Debbie at ni Lem? Abangan natin sa susunod na kabanata.